beloved, Boss Mike Cervera. Para ang tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipapadala na raw kay House Speaker Martin Romualdez ngayong linggo kung wala pa rin maghahain ay kaapat na reklamo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Yun naman pala, inaantay pa yung pang-apat. Baka nagdadalawang, di ba sabi ko sa'yo, Kicks TV, yung pang-apat na impeachment niyan eh. Nagdadalawang isip pa. Iniisip pa yung pang-apat kung itutuloy pa nila. Hindi na maantay. Ha? Hindi na maantay, mga kababayan, yung pang-apat, kaya tutuluyan na. So, Sara, nagkita tayo sa Antipolo, ha? Alam mo ba yung kainan doon? Nagtip ka pa nga ng kelaki-laki, di ba? Sara! Ang lakas magtip, ha? Palibasa, di kanya. Eto na, mga kababayan ko, ha? Sa mga hindi pa naman dyan nakakapag-like, nakakapag-share, at mga hindi pa nakakapag-subscribe, ha? Mga kababayan, huwag nyo nang ipagkakait yan. Kahit pa walang kakwenta-kwenta, etong ating channel, mga kababayan, aba, nako! Kailangan pa rin yan! Diba, mga kababayan? Thank you nga pala sa mula kahapon, mga kababayan, 1.5 subscriber po yung nadagdag sa atin. Opo, grabe, nagulat ako. Oo, ngayon naniniwala na ako na mahal nyo ako. Tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Di ba, mga kababayan? Grabe. So, eto na. Bakit? Bakit kasi kinantay-antay nyo pa yung pang-apat? Tuloy. Mahigit isang buwan nang nakatenga sa opisina ni House Secretary General Reginald Velasco ang tatlong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin ang umano'y ika-apat daw na reklamo na sinasabing magpapabilis ng impeachment sa pamamagitan ng pirma ng 1/3 ng mga mambabatas. Nako, pasado na yan sa Kongreso! Sigurado yan, mga kababayan! Nako, kumpirma lang ng Kongreso, pasok na yan. Ang problema natin, yung Senado. Oy, Rosas, buti pinaalala mo yung t-shirt. Ako, napakaganda ng t-shirt nyo. Nakita ko, mga kababayan, yung t-shirt na ipamimigay ko sa inyo. Sa sobrang pagmamahal ko, grabe. Ay, napakaganda. Oo, hindi to ordinaryong t-shirt lang na nabibili sa Divisoria. Oo, mga kababayan, yung naku, mas maganda pa sa jacket. Oy, di ba natuwa kayo sa jacket? Yung t-shirt na ipamimigay ko sa inyo. Naku, mga kababayan, mamahalin nyo ako ng husto. Ay, eto lang, ipagyayabang ko lang, mga kababayan. Si Jen Angeles nagdisenyo. Di ba? Disenyo ni Jen Angeles. Habang natutulog ako. Ang ganda, mga kababayan, may pirma pa ni Pangulo. Oo, mga kababayan, tulad ng pinangako ko sa inyo. Inyo naman ako eh. Basta nangako, kailangan matupad yun. Di ba, mga kababayan? Dahil nga sa inyo, mga kababayan, naku, 110% cotton. Oo, kaya ang tawag doon, kotonton. So, eto na, mga kababayan. Umpisa na nga natin. Wala tuloy ako. Balikan natin, mga kababayan, Oo. So, alam nyo na gagawin ninyo, T-shirt na napakaganda. Naku, napakaganda. Oo. Kung ako sa inyo, ilagay nyo sa frame. Ilagay nyo sa frame, mga kababayan, Kasi parang yung collection ko, mga kababayan, noong panahon ni Pangulong Bongbong, nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung mga pera, mga kababayan, alam nyo ba na nagpa-frame pa ako sa sobrang paghanga? Naku, mga kababayan, lahat, nung pera ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., meron ba kayo nun? Baka wala na. Gusto nyo makita? Dali, kukunin ko nakasabit eh.
Reflex ko lang. Tignan nyo naman, frame pa lang, oh. Matanda na yung frame. Oh, tignan nyo. Oh, di ba? Oh, oops, dito. Yun, oh. Oh, di ba? Yan sinasabi ko. Oh, yan, oh, mga kababayan, oh. Oh, di ba? Oh. Sa sobrang pagmamahal ko kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung kanyang bank notes, mga kababayan, talagang piniprame ko pa. Oo, mga kababayan, nako, ganyan, ang dami kong koleksyon. Pagka kayo napunta sa bahay ko, makikita niyo yung mga koleksyon ko. Puro mga luma, oo. Pati yung mga kotsi-kotsihan. Nako! Meron ako niyan. Oh, eto na mga... eto na. Mag-collection kayo. Nako, dami palang XL dito. Pinapakita nyo na kung gaano kayo kataba rito, ha? O ako, medium. Tandaan nyo, ha? Pwede rin large. Wow, nabutan ko yun. Uy! Kicks TV, nabutan mo ba yung ganyang pera? Oo, nung araw, mga kababayan. Yung Mamera, di ba? O, sino nakaabot ng Mamera? Bago ko ituloy itong aaksyonan na tong impeachment ni Sara. Yung Mamera nung araw, mga kababayan, naku po, nakakabili ng ano yan, bubble gum. At saka yung pandilimon. At saka yung ano, yung kending hubad. Sino naka-experience ng kending hubad? Mga kababayan, wag yung ubad na chika babes, yung candy na hubad. Sino nakatikim nun? Ay, oo, kita nyo. Yung Mamera, yung lapu-lapu. Nako, mga kababayan. Naabutan ko yan, may nabibili Di ba? Tapos, nung nagdaan na ng ilang taon, yung 5, mga kababayan. Di ba? Yung 5. Naging 5 na yung isang candy di ba? Tapos dumandaan, naku, lalo na nung naging si Cory na. Yung 5 dati naging 25 na. Hanggang naging 50, hanggang naging piso na ngayon ng candy. Di ba? Mga kababayan? Siguro naman nabutan nyo pa rin yung juicy fruit gum. Di ba? Yung juicy fruit gum, mga kababayan. Nako. Oo. Pagka wala pa kayo niyan, sisihin nyo na yung mayor nyo. Tanong nyo, baka wala sa Baguio. Pag wala sa Baguio, sisihin nyo si Magalong. Eto na, mga kababayan. Pasok na, eto na. Umpisa na natin to. Aksyonan na raw ng Kamara ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipapadala na raw kay House Speaker Martin Romualdez ngayong linggo kung wala pa rin maghahain ay kaapat na reklamo. Nako, mga kababayan, ang tagal-tagal na kasi niyan Inaantay nyo pa yung pang-apat, hayaan nyo na yan. Mahigit 1 buwan nang nakatenga sa opisina ni House Secretary General Reginald Velasco ang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Naku, alam nyo ba kung bakit tumagal yan, mga kababayan? Claire Len, opo, shout out, Mami Presi. Alam nyo ba kung bakit tumagal yan, mga kababayan? Siyempre, yung Kongreso naninimbang din kung ano ba gusto ng mga Pilipino. Ang tanong ko, mga kababayan, kayong mga nandito, Kayo lang mga nandito, malibang kay Kicks TV. Sorry, Kicks TV, Maliban kay Kicks TV. Kayo po ba, ay sumasang-ayon sa impeachment ni Sara? Kasi po, ang Kongreso, sa pamunuan ni Speaker Martin, mga kababayan, naninimbang yung mga yan. Ngayon, mga kababayan, ang tanong ko, sang-ayon ba kayo na ma-impeach ito? Sa mga pumapayag, sumasang-ayon, maliban kay Kicks TV, paki-press 1 nga! Press 1! Habang pinapatugtog ko dito, Baklang mataba, Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo.
walang yan, namurper. Kunada JM ko, namurperen, apaw! Landslide down! Sarah, kita mo naman, dami talagang ayaw na sa'yo. Alam nyo ba kung bakit panay ang labas ni Sarah? Kung makikita nyo kung saan-saan, ha? Kasi nakita ko siya sa Antipolo, kumakain sa isang medyo malaking karenderya. Nakakababayan. Nako, oo, siguro naninimbang. Naninimbang kung siya, gusto pa ng masa. Mga kababayan. So, eto na, mga kababayan. Punta na natin. Bakit kasi? Pa rin ang umano'y ika-4 daw na reklamo na sinasabing magpapabilis ng impeachment sa pamamagitan ng pirma ng 1/3 ng mga mambabatas. Ayan layos kanumat tibimutos. Layos tipim. Press 1, Kicks TV. Layos tibimutos. Nga, kaya nga maikat ni Sarah. Kaya ma-impeach ni Sarah. So, ang nag-press 1, mga kababayan, grabe kayo Halos lahat nag-press 1, wala akong nakitang press 2. Yung mga sniper dyan, baka gusto nyo nang mag-press 2. Ibig sabihin ng 2, peace tayo. Parang si Kicks TV, ganito Okay, eto na, bakit? Agad-agad na maiakyat ito sa Senado. Pero kung wala pa rin daw ito, ipadadala na ang naunang 3 sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ngayong linggo. Hanggang Biyernes na lang kasi ang Kongreso at magbe-break na para sa paghahanda sa eleksyon. Ayan na, mga kababayan! Nauna nang sinabi ni Trillanes yan, mga kababayan. Pwede namang isampa na at ang maglilitis, mga kababayan, ay yung mga mananalo na senador sa darating na halalan. Sinabi na yan ni Trillanes. So parang eto, mga kababayan, nagkakatotoo na. Kung ano yung pagkatingin, kung ano yung pagkakaanalisa ni Trillanes, mga kababayan, ay yun na yung tumutugmang nangyayari. So ibig sabihin ba, yung iba pa na sinabi ni Trillanes noong nakaraan, abay magkakatotoo rin yun? Tulad ng tulad ng paghuli kay Digong. So mga kababayan, nagdidilang anghel yung magiging mayor ng Caloocan. Wala si Along. Ngayon. Wala. Diba? So ito na, mga kababayan, sana nga sana bago mawala si Digong, dahil balita may chismis at joke na na itong si Digong may malalang malubhang sakit daw yun. Joke lang joke. Eto na, mga kababayan, tuloy natin. I think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Sino ba binigyan mo ng enough time? Velasco, parang kami yung nagbigay sa inyo ng enough time na tinatawag mo. Diba? Sabi nyo, siguro naman nagbigay na tayo ng tamang oras. Para isumite nila, isubmit nila, isampa nila yung impeachment na pang-4. So kung wala na itong 3, ipapasa ko na. Dapat, Velasco, noon pa. Matakot kay Kicks TV. Matakot ka kay Kicks TV. Nakakita ka lang ng napakaraming tao sa Luneta. Bigla kang nanginig na parang hindi ko ba alam kung natakot ka. Diba? Ngayon, nakita naman yung yung nanawagan sa EDSA. Nakita nyo, marami ring tao, di ba? So ngayon, lumakas ang loob nila, mga kababayan. May kakampi pala tayo. Ang taong bayan, mga kababayan, ang kakampi ng mga yan. Dahil marami nang nananawagan. Hindi lang naman porke gusto at nais hadlangan
ng mga kapatid nating Kicks TV ko. Okay na yon. Hindi po pwedeng ganon. Sabi nga nila mga kababayan, sabi ni Matandang Enrile, wag nating hahayaan na tayo ay na iimpluwensyahan ng kung sino-sino. Kailangan ipakita natin ang pangil ng batas. Sapagkat kung yan ay mangyayari, aanihin ang resulta na yan ng mga susunod, na henerasyon na silang magpapatuloy ng ating mga nasimulan na pagbabago. Grabe, no, mga kababayan? So, nahimasmasan ang karamihan. Kaya ayun, mga kababayan, kanya-kanya na silang paliwanagan. Ngayon, mga kababayan, yung iba naman, mga kababayan, abay nagpunta pa ng EDSA at tayo, mga kababayan, nakiisyoso. Nakiisyoso tayo kung ano pinaglalaban ng mga yon. Biruin nyo, nahati, mga kababayan, na etong rally ng People Power Monument at ang kalahati naman ay konti pala. Yung konti namang faction napunta doon sa EDSA Shrine, mga kababayan. So dalawa yung rally na naganap nung nakaraan, January 31, mga kababayan. Ayun, ang sinisigaw ng kokonte, resign all daw. Ang sinisigaw naman ng nakakarami sa People Power Monument, impeach Sara now. So nando doon, mga kababayan, yung pinakitang mga video na nagkalat sa social media. Saan yon? People Power Monument, ang haba nun, punong-puno. Ngayon, kinakantyawan ng mga didis, kala mo naman nakagawa ng ganun. Nakagawa ba kayo ng ganun? Yung ganung rally? Di ba hanggang 30 lang kayo kasama kanino? Tapos kinakantyawan nila yung napakarami, hindi nga nila magawa yun. Meron pa. Doon nga, sa may EDSA Shrine naman. Di ba? Konti lang tao ron. Kasi ang sinisigaw, resign all. Hindi naman yun yung ating gusto, di ba? Kaya, ang ginawa natin doon, osyoso. Di ba? Osyoso na lang yung nagagawa natin doon. Ito na, mga kababayan, bakit Velasco tumagal? Huwag mo nang ipalusot na naghihintay ka pa at binigay mo yung oras nila para isampa o dalhin sa'yo yung kaso. Tandaan mo, nakabantay ang mamamayang Pilipino. Kung hindi pa nag-rally, kung hindi pa nagpahayag, kung hindi pa nainis ang karamihang mga Pilipino, hindi nyo pa aaksyonan yan. Diba? Ito na. Hindi naman. Ang kanta nga habang may buhay, di ba? Tako! Putik na yan! Malalim yun Sabi ang kanta nga daw habang may buhay, may pag-asa. Sara, tingin ko naman kay Sara, wala nang pag-asa. Mga kababayan, tandaan nyo. Eto yan, maniwala kayo, titagaan nyo sa bato. Si Sara, may impeach yan. May impeach si Sara. Maniwala kayo sa akin. Bakit kanyo paaabutin yung yung eleksyon? Matatalo si Digong. Kung hindi man matalo, mategi na yon. Di ano mangyayari, mga kababayan? Pagka nagkaganon, di syempre, wala nang mamumuno. Magkakanya-kanya na sila na pagalingan. Pag nawala na si Digong, mga kababayan, hindi naman kayang pamunuan ni Sara yan. Diba? Tingin nyo kaya ni Sara na pamunuan ang oposisyong kampo ni Digong? Hindi ho. Hindi kakayanin ni Sara yan. Bakit kanyo, mga kababayan? Ngayong pangalang, nakita nyo na bang nagsalita yan? Nagsalita, bumate, nung Happy New Year, Kong Hei Patchoy. Yun lang yun, mga kababayan. Pero kung magsasalita uli ng patungkol sa mga nangyayari sa ating bayan, puro pasaring lang. Yung bang akala mo napakalinis niya. Pero kapag tinignan mo yung nasa likuran niya, puro pera.
Di ba, mga kababayan? So, eto na. Dapat talaga matuloy na. Ano ba plano dyan? Ha, Kuyang Velasco? Ayon kay Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas na isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaints, umaasa siyang may magsusumiti pa rin ng ika-4 na reklamo. Naku, yung pinaka-4 talaga eh. Ano kaya yun, mga kababayan? Ano kaya yung pang-4 na maingay? Ano? Ha? Ang ingay, mga kababayan? Naririnig nyo ba yung alaga ko? Ewan ko ba kung bakit tatanggalin na yata ni Jen Angeles? Ililipat sa ibang kwarto. Tuloy. Duda niya si Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan ng pagkaantala sa pag-usad ng impeachment kay VP Sara. Nag-declare kasi siya ng mga kung ano-anong sinabi niya tungkol dito sa impeachment complaint kung saan ngayon apektado yung ating mga kongresista. At Yun naman pala. Ikaw pala, Pangulong Bongbong eh. Narinig ninyo. Ulitin ko lang. Si Pangulong Bongbong Marcos pala ang naging dahilan. Kaya Sara, imbis na awayin mo si Pangulong Bongbong Marcos, magpasalamat ka. Di ka nagpapasalamat eh. Kita mo, hanggang kahuli-hulihan. Hanggang kahuli-hulihan. Iniisip ka niya. Kung hindi nagsabi si Pangulo na wag niyong ituloy at pag-isipang maigi, di sana matagal ka nang na-impeach. Kaso nga si Pangulo, tinitignan pa rin yung pinagsamahan ninyo. Diba? Sobrang bait talaga. Napakabait ng sobra ni Pangulo sa'yo. Yun yung nakikita mo. Yun yung nakikita mo. Paano kaya yung nasa likod ng nangyayari na to? Ay, nako. Ang gulo-gulo ng politika, kapag hindi mo talaga inalam. Diba? Pag hindi mo inalam, mga kababayan, yari ka. Tanong ko lang, yan yung nakikita ng karamihan tulad ni Sara. Sana naman magbago na pananaw niyan, Pero, ang tanong ko, yan bang nakikita mo, yan din ba nakikita mo sa ilalim ng ginagawa ni Pangulo? Tanong ko lang, Tanong ko lang. Sana di kami nag-rally. Ewan ko sa iba, ba't kasi nag-rally kayo? Di ba? Ayan tuloy, nagalit sa inyo si Epifanio. Puta, si Epifanio, isa rin to. Si Epifanio mukhang malaki rin sapak sa ulo, sige tuloy. hindi pwedeng mixed signals pag ganyan eh. Nauna naman nang sinabi ng Malacanang na hindi hinaharang ni PBBM ang impeachment complaint. Opinion lang daw ang sinabi ng Pangulo na aksaya ito sa oras. No, opinion lang pala yun. Opinion lang naman eh. Kayo naman eh. Di ba? Kayo naman. Saan ka na diliman na Lucio? Sabi nila. Mamaya tatalakayin ko, Daniela. Dumasig dyan ka lang Opinion lang pala daw ni Pangulo yon. Kaya wag niyong Nixon Duque, wag mo masyadong siniseryoso. Kabila niyan, hindi niya pwedeng diktahan ng Kamara at Senado kung magdesisyon silang ituloy ang impeachment. Kung may Nako, mga kababayan. Kita nyo? Hindi niya pala pwedeng impluwensyahan yan. Bakit naman na-impluwensya ni Pangulo yan? Sabi nga natin, di ba? Na pwedeng kasuhan si Pangulo dyan. Pag inimpluwensya ni Pangulo yan, nako mga kababayan, pwedeng impeach na yan. Maliwanag naman pala na opinion lang yun. Di ba? Opinion lang yun. Parang yung sinasabi ni Panelo, opinion lang yun. Di ba? Mga kababayan, tuloy. sumite na ang mga reklamo sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez, mayroong 10 session days para isama ito sa order of business sa plenaryo at i-refer sa Committee on Justice. Nako, yan na mga kababayan! Sa tingin nyo, eto opinion lang mga kababayan, sana sa inyong lahat na nandiyan dyan, Nixon, Elizabeth, Ubay Coco, J. Timblique, Sel Ordonez, Ilocano Michisan, George Calderon, Kicks TV, ano opinion nyo? Ano ba opinion nyo? May impeach si Sara o hindi? Sige nga.
Ito naman ikatuwaan lang at Raman opinion lang, katuwaan lang. Kayo, Elizabeth Monte, mga nanonood sa mga taga Hong Kong na napakababait, ano? Ano ang opinion ninyo? Matutuluyan ba itong si Sara na ma-impeach na? O mga kababayan, maraming mga alam niya ito, sa Kongreso sigurado na yan. Maisasampa na. At dadali na yan saan? Sa may Senado para sila ang sila ang maging hurado. Ngayon, mga kababayan, sa tingin nyo ba ito'y aabutin po, mga kababayan, ng pagkatapos ng halalan, aabutin. So yung mga papalit na mga senador ay mahalaga. Kaya kayo, pipili kayo. Pipili kayo kung kayo ay sang-ayon na ma-impeach si Sara, abay wag niyong iboto yung mga pro-China at pro-Duterte. Tandaan nyo, mga kababayan. Ito ulitin ko. Kung kayo ay sasang-ayon na ma-impeach ang isang mandarambong, aba, mga kababayan, kailangan ninyo pag-isipan kung sino ang inyong iboboto. Dahil, nagagaya ko tuloy. Dahil, ang mga yan na maboboto natin ay siyang maging hurado. Di ba, mga kababayan? Kung sakali na maiboto nyo si Bongo, tingin nyo boboto yan na itong si Sara ma-impeach? Kung sakali maboto nyo si Bato, tingin nyo boboto yan na ma-impeach si Sara? Kung sakali maboto nyo yung Manang Aimee ko, sa tingin ninyo, boboto yun na ma-impeach si Sara? Kita nyo, bumoto na kayo ng dilawan kung ayaw nyo sa ibang kandidato ng gobyerno ni Pangulong Bongbong. Kaysa bumoto kayo ng isang Bongo, Robin tuloy, ng isang Bato, Bongo, Aimee Marcos, at hindi boboto yun. Sino pa? Ipe, ganyan, Willie, yung mga yan, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Hindi yan papabor sa impeachment. Kaya mga kababayan, ang iboto ninyo, nakubuhin nyo na yung slate ng Pangulo. Diba? At kung may ayaw naman kayo doon, ipalit nyo na lang yung ibang kandidato. Palit nyo si Luke. Ipalit nyo si Heidi. Ipalit nyo si Chel. Ipalit nyo si Keiko. Okay lang. Diba? Kaysa yung boboto, mga kababayan, ay pro-China at pro-Duterte. Yan ang hindi nakikita ng karamihan kung paanong diskarte ang ginagawa ng pamahalaan. Pinaparamdam lang sa inyo, mga kababayan, na mahalaga ang inyong boto pagdating sa halalan. Dahil doon nakasalalay ang pagkaka-impeach ni Sara Duterte. Kung hindi nyo naiintindihan, medyo ating babawan. Lalo pa nating babawan. Ulitin ko lang. Kailangan po iboto natin yung boboto para ma-impeach si Sara sa susunod at pagkatapos ng halalan. Ang mahalal nyo, sana yung mga boboto na ma-impeach si Sara. Dahil ngayon, mga kababayan, sigurado na yan. Makukuha na yung boto para dalhin sa Senado at kanila namang desisyonan. Kung etong si Sara ay kailangan ng ma-impeach talaga. Ganun po yun, mga kababayan. Kaya yung diskarte ng gobyerno, kung hindi nyo medyo lalaliman at bubusisiin, kikilatisin, pipisil-pisilin, lalamas-lamasin, hindi nyo masusumpungan. Diba? Ganun yun. Kinalaman mong lamas, pisil. Diba?
mga kababayan. Ngayon nagigets nyo na. Mga kababayan ko, ulitin ko, kung kayo ay sang-ayon na ma-impeach si Sara, iboto po natin lahat ng kandidato ni Pangulong Bongbong. Our beloved Boss Mike Cervera.